Amen. So welcome sa ating morning revival preview. So mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 5, day 6. Amen. So umpisahan na natin to. Exodus 31:13 to 14. You shall surely keep my Sabbaths, that you may know that I am Jehovah, who sanctifies you. Keep the Sabbaths, for it is holy to you. Whoever does any work on it, that soul shall be cut off from among his people. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbaths, to observe the Sabbaths throughout their generations as a perpetual covenant. Amen. So mga kapatid, magpapatuloy tayo sa ating paksa. At ang paksa natin ay ang Sabat. Kaya ito ay pagpapatuloy sa paksang ito na tinalakay natin nitong ilang araw. Amen. So dito sa Exodus, binanggit sa atin na ang Sabat ay isang pagpapabanal. Pinapabanal sila sa pamamagitan ng Sabat. At binigyan ng warning na ang sino man na hindi magsasagawa ng Sabat, siya ay mahihiwalay mula sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, ika-cut off siya. I-excommunicate siya. Kaya, kanyang katindi ang Sabat. Kaya sinabi sa atin, ang hindi gumawa ng o magsagawa ng Sabat, ibig sabihin, sa halip na magpahinga siya, sa araw ng Sabat, siya ay gumawa, seryoso ito. So, dalawang bagay ang pwedeng maging kaparusahan. Ang una ay kamatayan, pangalawa, siya ay ihihiwalay mula sa bayan ng Diyos. Amen. Subalit kung ginagawa niya ito ay isang pagpapabanal. Amen. Kaya nga, sinabi sa atin ang mga anak ni Israel ay dapat isagawa ang Sabat sa buong kapanahunan ng kanilang buhay. Sa bawat henerasyon, ito ay maging isang perpetual covenant. Nang ibig sabihin, ito ay isang pagkikipagsundo sa Diyos. Tindi ah. Okay, so mga kapatid, magbabasa na ako. When we begin to keep the Sabbaths, this indicates that we have signed an agreement, a contract that assures God that we will be one with Him in this way. We would be one with Him by first enjoying Him and then by working for Him, with Him, and in oneness with Him. Amen. So yung Sabat, pag inumpisahan na, ito ay magiging isang kasunduan, isang kontrata. Kontrata na na sinisiguro mo sa Diyos na pananatiliin mo ang pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng ganitong paraan. At tayo ay magpapatuloy na tamasahin siya, gumawa para sa Kanya, gumawa na kasama siya, nakikipag-isa sa Kanya. So yan yung prinsipyo ng Sabat. Bago ka gumawa, may pagtatamasa ka sa Kanya, kasama mo siya, at nakikipag-isa ka sa Kanya. So mula sa araw na ito, pwede tayo mag-establish ng isang pakikipagkasundo sa Diyos sa ganitong paraan. Panginoon, mula sa araw na ito, hindi ako gagawa, hindi ako maglilingkod. Kung hindi muna ako nakiisa sa iyo, kundi muna kita tinamasa at ginagawa ko lahat ng bagay na kasama ka. Dapat yan ay isang pagtatalaga sa buhay natin. Lalo na tayo mga naglilingkod sa Panginoon. Italaga mo yan sa buhay mo. Gawin mo siyang isang pakikipagsundo na Panginoon, kung nakalimutan ko, paalalahanan mo ko na lumapit sa iyo. Amen. So, this is an eternal covenant
It is not merely for one age, dispensation, or generation. It is an eternal agreement between us and God. Eternal siya. Ibig sabihin, pangmalagian siya. Hanggat nabubuhay tayo. Magiging isang kasunduan na tayo ay walang anumang gagawin kung hindi muna tayo kaisa ng Panginoon. Kung hindi muna tayo nagtatamasa sa Panginoon. Amen. It is a serious matter to work for the Lord by ourselves without praying to Him and without trusting in Him. Actually, we need to take Him in and enjoy Him by eating Him. On the day of Pentecost, Peter was not only trusting in the Lord, he was filled with the Lord, even drinking Him. While Peter was preaching Jesus, inwardly, he was partaking of Jesus. He preached what he had been eating. He testified what he had been enjoying. Amen. So ito ay magandang application. No, kasi sinasabi natin, tamasahin ng Panginoon, makiisa sa Kanya, mapuspusan niya, at gagawa kasama niya. Ngayon, paano mo ba siya i-apply? Binanggit dito, seryoso na gumawa tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating sarili kung hindi tayo nanalangin sa Kanya at kung hindi natin siya pinagkatiwalaan. So ito ay bahagi ng pagsasagawa ng prinsipyo ng Sabat. Bago ka gumawa ng anumang bagay, manalangin ka muna. No? At sa iyong panalangin, pagkatiwalaan mo siya. Nang ibig sabihin, mag-ensayo tayo ng ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, dapat gawin natin ito sa loob ng panalangin, no? At tayo na nanalangin upang ilagak ang tiwala natin sa Panginoon. Siya ang isa na pinagtitiwalaan natin. Tayo ay dumidepende sa Kanya. No? At tayo ay umaamin na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So yan ay isang magandang pagsasagawa ng prinsipyo ng Sabat. Hindi pwedeng hindi manalangin. Amen. At dinagdag din dito, ang tamasahin siya at kainin siya. Ang tamasahin ng Panginoon ay ang magkaroon ng matalik na pakikipagsalamuha sa Kanya at ang maranasan ang lahat ng bagay na kung ano siya. So yan ang pagtatamasa sa Panginoon. No? At ang kumain sa Kanya, no? Palagi natin sinasabi, ay ang dumulog sa Kanyang salita. Kaya lahat ng ito, mga application. Manalangin, mag-ensayo ng ating pananampalataya, makipagsalamuha sa Panginoon, dumulog sa Kanyang salita, at lahat ng ito pwede natin gawin bago tayo gumawa para sa Panginoon. Amen. At ganyan din si Pedro. Bago siya nag-preach, no, siya ay nag-preach sa paraan ng pakikibahagi sa Panginoon. Partaking, ibig sabihin ng partaking, kinakain mong Panginoon. Kinukuha mo siya bilang panloob mong tustos. Yan ang pakikibahagi. Hindi lang ginagawa bago gawin ang isang bagay, kundi habang ginagawa ang isang bagay. Ito ay sa prinsipyo ng pamamahagi. Pamamahagi. Sa panig ng Panginoon, ito ay ang Kanyang pagtutustos sa atin. Sa panig naman natin, ito ay isang pamamahagi. Amen. So today's reading na ako. The Sabbath day sanctifies us, designates us, marks us out. When we enjoy the Lord, then work. Okay, when we enjoy the Lord and then work with Him, for Him, and by being one with Him, spontaneously we are sanctified. We become holy, separated from what is common.
Amen. So ito naman binanggit dito yung pagpapabanal. Bagaman sinasabi natin na ang proseso ng pagpapabanal ay gawain na nagpapabanal na espiritu. So, tama naman yun. Subalit, upang ang espiritong nagpapabanal ay mapabanal tayo, may mga procedure din yan. May mga pagsasagawa din yan. Kadalasan kasi yung espiritu, aktibo siya pag mayroong mga pagsasagawa. Hindi ka pwedeng maupo na lang, o Panginoon, pakabanalin mo ko. Wala kang ginagawa. Mahinang paraan niya ng pagpapabanal. Dito binanggit ang pagpapabanal, una ay ang pagsasagawa ng Sabat. Okay, ang prinsipyo ng Sabat. Kung saan tayo ay mga taong naitalaga at natatakan. Sapagkat kung gumagawa ka ng Sabat, parang sa Panginoon, nagiging particular kang tao. Hindi ka ordinaryo, particular na tao ka. Okay, at sa panahon na tinatamasa natin siya, habang tayo ay gumagawa para sa Kanya at nakikipag-isa sa Kanya, kusang-kusa, tayo ay napapabanal ng Panginoon. At ang pagpapabanal ay ang pagbubukod sa atin mula sa mga pangkaraniwang bagay. Ibig sabihin, nagiging particular na tao ka sa Kanya. At ito ay ang pagbubukod. Kasi ang pagpapabanal ay may isang aspekto na kung saan tayo ay binubukod, hinihiwalay mula sa mga pangkaraniwang bagay. Kasi ang ginagawa mo ay isang particular na bagay. Kaya nagiging particular na tao ka sa mata ng Panginoon. Habang ang buong mundo gumagawa ng mga makasanlibutang bagay. Di ba? Nababaliw sa mga makamundong bagay. Nagtutuon ng pansin sa mga makalupang bagay. Ikaw andito ka. Di ba? Nakikipag-isa ka sa Panginoon. Nananalangin ka. Binibigay mo ang iyong sarili upang makagawa siya sa iyo. At naglilingkod ka na kaisa ang Panginoon. Kaya dahil dito, hindi ka pangkaraniwan na tao. Binukod ka niya. Hiniwalay ka niya mula sa mga pangkaraniwang bagay. Amen. So Exodus 31:14-15 says clearly that if anyone did not keep the Sabbaths, bear the sign and honor the covenant in order to be sanctified, that one would be put to death. This signifies the suffering of spiritual death. Amen. So sa lumang tipan, pag ikaw hindi mo sinagawa ang Sabat, ikaw ay mapaparusahan ng kamatayan. Kadalasan ang kamatayan sa lumang tipan ay binabato. Hanggang mamatay. Pero sa bagong tipan, ito ay sumasagisag sa spiritual na kamatayan. Kasi bagong tipan na eh. Ang kamatayan, physical sa old, ay naging spiritual na kamatayan sa bagong tipan. Ano ba ang spiritual na kamatayan? Ito ay yung wala kang pang-spiritual na pakinabang at pandama. Patay ka. Hindi ka pwedeng gumagawa ka pero walang buhay. Ibig sabihin na ilalabas ka sa kasaklawan ng buhay. Walang paggawa ang espiritu. Walang pagdaloy ang espiritu. Wala kang liwanag. Mahina ka. At ang iyong kaisipan ay nasa kadiliman. Kamatayan yan. At ang isa pa ay mahiwalay ka mula sa eklesiya. So damang-dama mo na walang daloy sa pagitan mo at ng eklesiya na siyang sinasagisag ng bayan ng Diyos sa kapanahunan na ito. Ibig sabihin, walang pagkakaisa sa pagitan mo at ng church. Nabubuhay ka sa iyong sarili. Diba? Wala kang salamuha sa eklesiya. Yan ay ang
paghihiwalay natin sa bayan ng Diyos. Sapagkat ikaw ay gumagawa hindi sa loob ng kaisahan ng Panginoon. Kapag tayo ay nagkaproblema sa Panginoon, automatic nagkakaproblema tayo sa eklesiya. Amen. The principle applies in our experience today. If I do not speak in oneness with the Lord, I will suffer deaths in my speaking, and I will be cut off from God's people. To be cut off from God's people is to be cut off from fellowship. Amen. So, yan ay applicable din sa panahon na ito. Lahat ng mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon na hindi kaisa ng Panginoon ay nagdurusa ng espiritual na kamatayan. So, hindi ito isang bagay na tama o mali. At siya ay nahihiwalay sa salamuha ng katawan. Amen. So, ganyan ang application nitong mga bagay na ito sa panahon natin. In the church life, we may do many things without first enjoying the Lord and without serving with the Lord and by being one with the Lord. That kind of service results in the suffering of spiritual death. Whenever we serve in that way, we cut ourselves off from the fellowship in the body. Amen. Amen. So, ano to? Mga spiritual na bagay ito. Hindi ibig sabihin ang gawain ng Panginoon ay sugod ng sugod. Gawa ng gawa. Pag may oras, gagawin. Pag walang oras, hindi gagawin. Hindi ganon. Ito ay mga bagay na bunga ng ating mainam na relasyon sa Panginoon. At naniniwala tayo na lahat ng dapat nating gawin para sa Panginoon, kailangan dumaan ito sa isang mainam na salamuha at panalangin sa Panginoon. Nadadama mo, ikaw ay nadadala sa presensya ng Panginoon, kumakain ka sa Panginoon, nag-i-enjoy ka, tinatamasa mo ang salamuha ng buhay, ina-apply mo ang mga aralin tungkol sa buhay. Diba? Ina-apply mo ang dugo ng Panginoon. Pumupunta ka sa salita ng Panginoon. Sapagat kung wala lahat itong mga bagay na ito, magkakaroon tayo ng problema sa Panginoon. Magdudusa tayo ng spiritual na kamatayan. At mula sa pagdurusa sa isang spiritual na kamatayan, nadadala tayo sa isang atmospero na naputol ang ating salamuha sa eklesiya. Matutuyo ka dyan. Seryoso yan. Amen. Amen. All the tabernacle and its furniture lead to the Sabbaths of God, to the enjoyment of what God has purposed and done. This means that the tabernacle and all its furniture lead us into rest. The offerings are for us to rest. Amen. So, ang tabernakulo kasi, alam natin ito ay pinananahanang lugar ng Diyos. At nung tinayo yung tabernakulo, dinala din yung mga kasangkapan sa tabernakulo. May mga mga dambana, kung saan nag-aahin sila ng kanilang mga hain. Ano pa? Meron diyang hapag. Meron diyang gintong patungan ng ilawan. Meron diyang dambanang ginto na kung saan inaalay ang mga insenso. Hanggang sa looban, meron dyan dambana ng patotoo. Ang daming furniture dyan. Kaya sinasabi sa atin, ang buong tabernakulo, kasama yung mga kasangkapan, yung mga gamit dyan, ay dinadala tayo sa Sabat o sa prinsipyo ng Sabat o sa bagong tipan, sa realidad ng Sabat.
At yung mga kasangkapan kasi ng tabernakulo, ito ay ang iba't ibang aspekto ni Kristo na nararanasan natin upang dalhin tayo sa Panginoon. Ang madala tayo sa Panginoon ay ang madala sa realidad ng Sabat. Yan ay ang matamasa ang Panginoon, mapuspusan ng Panginoon, maging kaisa ng Panginoon. So yan yung sinasabi rito. Ano ba sinabi rito? Yung offering. The offerings are for our rest. So yung offering yan. So mayroong birth offering dyan sa labas. At yan ay ang offering o handog na kung saan dinadala tayo sa Panginoon. Amen. Christ as the offerings will not have rest. Oh, amen. Sabi niya, Christ as the offerings, kung wala ang offering na si Kristo, we will not have rest. Wala tayong kapahingahan. Kasi si Kristo ang nagiging kahalili natin. Diba? Siya na namatay sa krus, ang ating offering upang tayo ay hindi makondena. Amen. So instead, sabi rito, we will have condemnation and accusation. Pag hindi mo naranasan si Kristo bilang handog mo, ito ay magdadala ng kondenasyon at akusasyon sa atin. Mahahatulan tayo dyan. Wala yung experience sa Sabat pag nangyari yan. Amen. Amen. So yun yung tungkol sa offering. Likewise, if we do not come to the table of the bread of the presence, we will be hungry and not have satisfaction. This is another indication that we do not have rest. Amen. Pag hindi mo naman naranasan yung dulang ng tinapay sa tabernakulo, magugutom ka, manghihina ka. Hindi ka makakagawa, wala kang lakas. Wala kang kasiyahan. Yan ay nagpapakita na wala kang kapahingahan, wala kang sabat. Amen. Ano pa? Amen. If we do not come to the lampstand, we will not have any light. We will be in darkness, and darkness will not give us rest. Tama naman. So, pag ikaw ay hindi nadala sa karanasan ng gintong patungan ng ilawan, wala kang liwanag. At kung wala kang liwanag, nasa kadiliman ka. Ibig sabihin, malabo ang iyong sitwasyon. Wala kang pandama. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Wala kang liwanag mula sa Panginoon. Kadiliman. Yan ay nagdadala sa iyo sa isang sitwasyon na wala kang kapahingahan. Kasi madilim eh. Nasubukan niyo na ba yan? Na para bang blanco ko, hindi ko naiintindihan. Maging yung mga bagay na nangyayari sa buhay ko, hindi ko naiintindihan bakit nangyari ito. Hindi ko rin alam anong direksyon ng Panginoon. Gusto kong gumawa, hindi ko alam ang gagawin ko. Kadiliman lahat yan. Yan ay nagpapakita na wala kang karanasan ng lampstand. Nasa kadiliman ka at wala kang kapahingahan. Kaya sinasabi sa atin, yung mga item dyan sa tabernacle, dinadala tayo sa Sabat. At sinabi ko naman, yung mga item na yan ay mga aspekto ni Kristo. Katulad ng lampstand. Ang lampstand ay si Kristo bilang liwanag natin. Kailangan makapasok ka dyan. Amen. Amen. If we do not come to the ark within the veil and to the incense altar, we will not have rest. Amen. So ano ba yung altar? Dalawa yung altar. Yung isa yung altar ng insenso. Yan ay prayer. Ang incense altar ay sumasagisag sa ating panalangin na kung saan nag-o-offer tayo ng kamangyan. Incense is kamangyan. Na walang iba kundi si Kristo bilang matamis na samyo sa Diyos upang ang ating panalangin ay pumailan lang maging isang matamis na samyo sa Diyos. Amen. Yun namang gintong kaban sa loob. Yan ay sagisag ni Kristo mismo. So, nandiyan dyan ang karanasan ng
batas ng buhay. Nandiyan dyan ang ating salamuha sa Panginoon, isang natatagong mana. Nandiyan dyan ang kautusan ng buhay. So mga kapatid, lahat ng ito ay dinadala tayo sa karanasan ng Sabat na kung saan meron tayong kapahingahan. So in-itemize niya ito. Amen. 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 So if we do not come to the ark within the veil and to the incense altar, we will not have rest. Okay, nabasa ko na yan. Everything related to God's dwelling place leads us to one matter, to the Sabbath with its rest and refreshment of the Lord. Amen. Therefore, the tabernacle with all its furniture leads us to the enjoyment of what God has purposed and done. Hallelujah! In the church life, we are in the tabernacle, and the tabernacle leads us to rest, to the enjoyment of God's purpose and of what God has done. Hallelujah for the church life. Amen. So ang pinakamataas na karanasan ngayon ng buong tabernakulo, kung saan nakapaloob ang iba't ibang furniture, mga aspekto ni Kristo, ay ang karanasan sa buhay eklesiya. Kaya kailangan nagbubuhay eklesiya tayo upang maging mayaman ang ating karanasan at ang mga aspekto ni Kristo na binanggit dito, madala tayo sa isang kapahingahan, isang pagtatamasa sa Panginoon at tayo ay mapalakas sa mga gawain ng Panginoon. So last paragraph na ako. The building work of the tabernacle and all its furniture should begin with the enjoyment of God's and continue in intervals with the refreshment by enjoying God. Amen. So sinasabi rito, ang buong gawain ng tabernakulo kasama ang lahat ng mga furniture ay nagdadala sa atin sa isang simula na kung saan natatamasa natin ang Panginoon, no? At nagkakaroon siya ng interval, nagtatamasa, gumagawa tayo, at ito ay isang refreshment, pagpapanariwa, kaginhawaan, pagbabago, pag-alis ng lahat ng mga kalumaan, at pagtatamasa sa Diyos. Amen. This will indicate that we do not work for God by our own strengths, but by the enjoyment of Him and by being one with Him. So, huwag kang gumawa para sa Diyos sa pamamagitan ng iyong lakas. No, huwag natin gawin yan. Subalit ang ating paggawa para sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagtatamasa sa Kanya at pagiging kaisa niya. So yan ang dapat na paraan natin. This is the meaning of the Sabbath, and this is the reason that the word about Sabbath immediately follows the word concerning the building up of God's dwelling place on earth. May we all see this matter and be impressed with it. So ngayon nakita natin na malinaw kung bakit ang Sabbath ay binanggit noong ang tabernakulo ay tinatayo. Ang buong gawain ng Panginoon ngayon, maski sa panahon na ito, ay isang pagtatayo. Tayong lahat nasa prinsipyo ng pagtatayo. Tinatayo natin ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. Kaya dahil tayo ay nasa prinsipyo ng pagtatayo, huwag nating kalimutan, ang prinsipyo ng Sabat ay dapat ina-apply sa atin ngayon. So ano ito? Huwag munang gumawa. Magtamasa muna sa Panginoon. Makaisa ang Panginoon. Kumain sa Panginoon. Pumasok sa karanasan ng buhay. Manalangin. Magtungo sa salita. So lahat ng ito ay prinsipyo ng Sabat. At ito ay ang paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon ngayon. At hindi tayo humihiwalay mula sa Kanya.
Amen. Salamat, Panginoon. Nakita namin na ang buong pagsasagawa ng Sabat ay hindi isang ritual, kundi ito ay prinsipyo na kung saan dapat kaming pumasok sa isang paraan ng pakikipag-isa sa iyo, Panginoon, pagiging kasama mo sa lahat ng aming mga ginagawa. At sa panahon ng aming pakikipag-isa sa iyo, maranasan ka namin, matamasa ka namin, mapuspusan mo kami. At Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, isagawa namin sa pamamagitan ng panalangin, pagdulog sa iyong salita, sa pamamagitan ng salamuha. Panginoon, salamat sa iyo. Amen. Amen.